Omniscient Reader's Viewpoint Season 1. Binuksan niya ang mga bintana ng kanilang mga katangian at may ipinakita sa kanila. Hiniling sa kanila na pumili ng isang konstelasyon at ang napiling konstelasyon ang kanilang magiging maaasahang sponsor. Tinawag ni Sanga si Dokja at sinabi sa kanya na may dalawang kakaibang opsyon ang biglang lumitaw at sumagot siya na wala siyang alam at dapat niyang isipin ito bilang pagkuha ng aptitude test. Sa palagay niya ay maswerte siya na inalok siya ng dalawang sponsorship. Ang mga nagbibigay ng suporta sa kanila ay ang mga konstelasyon at ngayon ay nagsimula na ang pagpili ng sponsor, isa sa mga pangunahing kaganapan sa Ways of Survival. Inihayag na ang pagpili ng sponsor ay isang sistema kung saan ang mga konstelasyon na nanunood sa kanila sa pamamagitan ng mga Dukaebis na channel ay pipili ng taong gusto nila bilang kanilang pagkakatawang tao at sponsoran sila. Sa kanyang kaso, 4 na konstelasyon ang gustong mag-sponsor sa kanya bilang kanilang pagkakatawang tao, ngunit hindi nila kailanman isiniwalad ang kanilang mga tunay na pangalan. Isinasalang-alang ang pangunahing tauhan ng Ways of Survival. Sa una ay may 5 opsyon ang mga pagpipilian. Ang 4 ay hindi isang maliit na bilang. Gamit ang mga pahiwatig sa kanilang mga palayaw tulad ng Abyssal, Demon at Garden, dapat nilang subukang tukuyin ang kanilang mga pagkakakilanlan mismo. Una siyang nagpasisyang makita ang Abyssal Black Flame Dragon at siya ay isang makapangyarihang nilalang na namumuno sa grupo ng konstelasyon na Black Cloud. Mula sa naaalala niya ay medyo mahaba ang kanyang tunay na pangalan at ang pagkakatawang tao ng sponsor na ito ay tumatanggap ng karagdagang tulong sa kanilang antas ng kapangyarihan. Isinasalang-alang na ang tibay at lakas ay mahalaga sa mga unang senaryo, magiging matalino na piliin siya bilang kanyang sponsor. Habang ginagamit nila ang kapangyarihan ng konstelasyon, lalo silang nawawalan ng pakiramdam at sa huli sila ay magiging isang murderer. Sigurado siyang ito ang konstelasyon na sumorta kay Namon Kim sa nobela, kaya nagtataka siya kung bakit siya ang pinili nito. Hindi niya alam ang tungkol sa kanya, kaya nagpasisya siyang ipagpaliban siya sa ngayon at tignan ang kanyang pangalawang opsyon. Ang kanyang ikalawang opsyon ay ang Demon-like Judge of Fire, at sa paghusga mula sa pangalan, maaaring ipagpalagay na ang konstelasyon na ito ay demonyo, ngunit kabalintunaan, ang ibig sabihin ng demonyo ay ang konstelasyon na ito ay hindi isang demonyo. Ang mga salitang apoy at hukom ay nagpapahiwatig na ang nilalang ay gumagawa ng mga paghahatol binatay sa apoy, na nangangahulugan na siya talaga si Archangel Uriel. Naaalala niyang may pumili sa konstelasyon na ito bilang sponsor nila sa nobela, kaya sa tingin niya ay hindi masamang piliin si Uriel. Ngunit ilalantad niya muna ang iba pa niyang mga pagpipilian. Ang mga konstelasyon ng ganap na kabutihan ay makapangyarihan, ngunit nagpapataw sila ng mahigpit na paghihigpit sa mga itinataguyod nila. Hinahanap niya ang kanyang pangatlong opsyon, Secretive Plotter. Ngunit nagulat siya na hindi pa niya nakikita ang opsyon na ito sa Way of Survival dati. Sa tingin niya ay maaaring isa ito sa mga konstelasyon na kasasabi lang. Siya ay nagpasisyang magpatuloy mula dito at hinahanap ang kanyang ika-4 na opsyon, The Prisoner of the Golden Headband. Hindi siya makapaniwala na nag-alok na ang konstelasyon na ito. Ang konstelasyon ng bilanggo ay maaaring magmukhang negatibo sa simula, gulit dapat bigyang pansin ng isang tao ang wastong pangalan na Golden Headband. Nangangahulugan nito na ito ang pinakamaliit na bilangguan sa mundo at ang may-ari ng Mount Huago ay nabubuhay sa sakit ng pagkakagapos sa ulo at ang gwapong hari ng unggoy na may ginintong tintig at galit na mata. Naaalala niya ang isa sa mga tauhan na na-sponsor niya sa nobela at may kapangyarihan siyang durugin ang daan ng pagkakatawang tao sa isang indiwag ng kanyang mga tauhan at lupunin ang libo-libong halimaw gamit ang isang kidlat. Malinaw pa rin siyang naaalala ang talatang yun mulong sa idiniin ng akda at nagtataka siya kung bakit nagpakita ng interes sa kanya ng napakalaking konstelasyon na ito. Kung pipiliin niya ang Great Sage Heaven's Equal bilang kanyang sponsor, inihisip niya kung magagawa niyang talunin ang isang tao sa likod ng mga pintuan. Hindi nagtagal ay natapos na nila ang kanilang pagpili ng sponsor at sinabi ni Dokja na isa sa kanila ay nakagawa ng isang napakakakilig-kilig na pagpili. Pagkatapos ay nawala siya nagsasabing kailangan nilang magpahinga ng sandali at kailangan niyang maghanda sa susunod na senaryo. Nagsasabing babalik siya sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay hiniling ni Dokja na magtipon ng lahat at nagpakilala si Lee Hyun-song sa kanya. Sinabi ni Dokja na ipinapapalagay niyang hindi niya makokontak ang unit ng panawa niyang malakas ang pagkakahawak niya at iniisip niyang hindi siya dapat magreporte dahil siya ang tanker sa mga unang yugto ng Ways of Survival. Sa tingin niya ay dapat niyang i-recruit si Lee Hyun-song at pinasalamatan siya nito sa ginawa niya kanina dahil kung hindi dahil sa kanya, patay na sila mayon.
Si Mr. Han Menghogo ay nakahawak din sa kanyang mga balikat at nagpapasalamat siya sa pagliligtas sa kanila. Sinambit ni Dokja ang kanyang pangalan, Han Menghogo. Ngunit hiniling niya sa kanya na tawagin siyang Mr. Han. Sumagot siya na wala sila sa trabaho at tinanong siya kung wala na siyang planong pumasok sa trabaho. Pinagalitan din siya nito dahil sa pagtatapon ng lalagyan ng insekto kanina at sinabi na dapat sinabi niya noon pa sa at iba pa. Gulit pinakiusapan niya siyang tumahimik at tinanong kung sa palagay niya ay may kumpanya pa rin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ibulalas niya na hindi lang si Mr. Han ang nangangailangan ng wake-up call at kailangan ng lahat na magkamalay gaya ng sinabi ng Dokaebi. Hindi ito biro at sigurado siyang napagtatanto ng lahat ng nangyayari ngayon. Hiniling niya sa kanila na obserbahan ang sitwasyon at kung mayroon bang nakakaintindi sa nangyayari. Sabi ni Lee ito ang uri ng bagay na nababasa niya sa mga nobela habang nagko-cover ng night shift at hindi pa rin niya makapaniwala na ito ay totoo. Mabuti na lang raw daw na kahit isang tao lang ang sigurado sa nangyayari at tatanungin siya kung may ideya siya ngayon. Nakatanggap siya ng abiso na nagsimula ng tiwala sa kanya si Lee at sinabi ni Dokja na kaliyangan nilang umalis doon. Nagulat silang lahat sa sinabi niya at naalala ni Mr. Han ang malaking ahas na gumagalang labas at tinanong niya kung wala na ba siya sa tamang pag-iisip. Sinabi rin ni Lee kung aalis sila sa lugar na ito ay papatayin sila. Bigla silang nakarinig ng pagsabog na tunog mula sa katabing cabin at sa palagay niya ay lilipat na sila sa susunod na senaryo na ngayon, ngunit hindi pa bumabalik si Dokja. Ibig sabihin ang taong nasa kabilang bahagi ng pintong ito ay ang nag-iisang nakaligtas ng subway cabin 3707. Sa palagay niya ay halimbawa na kung sino ang taong iyon at ngayon ay sinusubukan niyang pumunta sa kanilang cabin. Siya ang tunay na bida ng kwentong ito kaya hiniling niya sa iba na umalis doon at kung hindi sila aalis na ngayon, lahat sila ay mamamatay bago ang susunod na senaryo. Ang tao ay malakas ang pagsira sa pintuan at sinabi ni Lee na hindi nila tiyak na kung anuman ang nasa kabilang bahagi ng pintong ito ay ang kanilang kaaway. Sumagot siya na ang tao ay ang nakaligtas na pumatay sa lahat ng mga tao sa kanyang cabin at tinanong sila kung gusto pa nilang makilala ito. Mukhang naiintindihan nila ang sinabi niya at sinabi ni Lee na kailangan nilang humanap ng paraan para makaalis doon. Iniisip ni Dokja na mawawala ang invisible field pagkatapos ng senaryo at kailangan lang nilang humanap ng gumaganang pinto. At sa mga pintura ng cabin na ito, 3 sa kanila ay hindi pa nila nasusuri. Sa tingin niya kailangan may isang pinto na gumagana dahil malapit nang masira ang pinto. Ang sitwasyon ay tila kapanapanabik at si Dokja ay tila nag-aalala rin. Bigla siyang tinawag ni Yu Sang-a at ipinakita sa kanya ang isang bukas na pinto at sinubukan nilang buksan ito. Ngunit, nalaman nilang sira din ang pinto. Ngunit, ito lamang ang maaari nilang mabuksan. Mayroon siyang 4,700 na barya at iniisip niyang magagamit niya muli ang kanyang mga barya at madadagdagan ang kanyang lakas sa pagkakataong ito. Ngunit, hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari dahil ang paggamit ng kanyang mga barya ng walang ingat ay maaring mapanganib. Hiniling na kay Lee na gamitin ang kanyang kakayahan at tignan ang kanyang attribute window para makita ang kanyang mga kakayahan. Sa kabutihang palad, ang kanyang sumusuporta sa constellation at mga katangian ay kapareho ng sa nobela. At sinabi sa kanya ni Dokja na malamang na sinuri niya ang kanyang mga kasanayan noong binuksan niya ang kanyang window ng katangian ng mas maaga. At dapat na mayroon siyang kasanayan na magagamit niya ngayon dahil siya ay nasa hukbo. Sinabi ni Lee na mayroon siyang kasanayan ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ito, kaya't hiniling niya sa kanya na isipin ng kanyang sarili na gumagamit nito. Sinasabi lang niya ang ipinagagawa sa kanya ni Dokja at pinilit na buksan ang pinto. Siya ay napakasaya na ang kanyang mga kasanayan ay gumana at si Lee ay nagsimulang magtiwala sa kanya ng higit pa kaysa dati. Sa tingin ni Dokja, mukhang matagumpay na na-activate ang overpowering vigor. Malapit nang masira ang bakal na pinto na nakakonekta sa subway cabin 3707. Ngunit kung tama ang memorya niya, hindi ang bakal na pinto ang problema. Ngunit pagdating nila sa labas, nakaharap sa kanila si Doc Kaibi at alam na ni Dokja na mangyayari ito. Tinanong niya ang mga ito kung bakit sila lumabas kapag sinabi na niya sa kanila na huwag dahil hindi pa niya nagagawang maghanda para sa susunod na senaryo. At sinigawan din siya ni Mr. Han na nagsasabing manatili sila sa loob. Sinabi niya na wala siyang pagpipilian at sila ay maswerte na mga tao. At kasama nito, sinimulan niya ang pangalawang senaryo. Lumilitaw ang kanilang mga attribute window sa harap nila at ang kanilang sub-senaryo ay escape. Alam na ni Dokja ang senaryo na ito.
May sinabi si Sampa na hindi tama at nagpapakita ito ng gumuhong tulay, ngunit hindi gumuho ang tulay at hiniling niya sa kanya na magmadali at tumakas. Sa tingin niya, tama si Sang-a dahil buo pa rin ang tulay dahil maaga silang bumaba ng tren. Alam niya na ang tulay ay tiyak na babagsak at maaring ito ay tila walang kabuluhan. Ngunit imposibleng i-clear ang senaryo na ito nang hindi umaayon sa mga patakaran. Malapit na daw itong maputol, ngunit sa tingin niya ay makakarating sila bago gumuho ang tulay. Bigla silang nagulat nang makakita sila ng ipo-ipo sa dagat. Isang malaking ahas sa dagat ang lumilitaw mula sa kung saan at ibinuka ang malaking bibig nito upang salakayin sila. Pinatakbo sila ni Dokja dahil malapit nang masira ang tulay at maaari silang tumawid kung tatakbo sila. Sa palagay niya ay hindi hinahabol ng sea serpent ang mga pagkakatauhan sa unang bahagi ng kwento at malamang na lumitaw ito upang sirain ang tulay. Mga 2 yarda na lang ang natitira sa kanila at sa bilis na ito makakatawid na sila sa tulay bago ito gumuho. Tumawa si Doc Kylie at sinabing hindi masaya kung ang laro ay napakadali at dating sa kanila na nagsasabing ang nakakatawa kung sila ay makakaalis ng ligtas, siya ay magpapayanig ng kaunti. Pinapataas niya ang kahirapan ng senaryo mula E hanggang D. At ang masasamang ipinag-iisip ng mga patay ay bumalik at ang Dark Eater ay tumataas mula sa nakapalibot na lupa. Ginising niya ang lahat ng mga patay na katawan at mga zombie at nakatanggap sila ng abiso na ang mga demonyong nilikha ay muling nabuhay. Pumasok na sila sa Osu Station at tinawagan ni Lee ni Dokja kung anong gagawin ngayon. Pinalibutan sila ng mga zombie mula sa lahat ng panig at hiniling niya sa lahat na bumaba. Samantalang, ang sea serpent ay lumapit sa kanila at sumalakay sa tulay. Lahat sila ay nasugatan. At nang magkamalay si Dokja, nagulat siya nang makitang gumuho ang tulay at maraming zombie ang namatay sa nangyari. Tinanong siya ni Sang-a at Mr. Han tungkol sa kanyang kalagayan at alam na ni Dokja na maaaring mangyari ang ganito. Ngunit hindi niya inaasahan na mabubuhay sina Mr. Han at Sang-a. Nakarating din sa isang lugar si Lee at Gilyong na ligtas at ngayon ay may nakatangkap na ng basbas ng konstelasyon. Lumilitaw ang isang window ng attribute na nagsasabing ang pagpapala ng konstelasyon ay nag-activate ng Deus Ex Machina sa sitwasyon at ang pagpapala ay lumikha ng isang tulay ng liwanag. May lumabas na attribute window at nagsasabing ang pantay na bilang ng mga tao ang maaaring tumawid sa tulay. Ngulit babagsak ito kung ang isang kakaibang bilang ng mga tao ay magtatangkang tumawid dito. Inihayag ni Sang-a na ito ang kanyang pagpapala na biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ipinapakita na ang Deus Ex Machina ay isang kapangyarihan na hinahayaan ang isang konstelasyon na direktang makialam sa senaryo sa malaking halaga. Nagtataka siya kung ang sumusuporta sa konstelasyon ni Sang-a ay nakialam upang iligtas siya. Ngunit ang ganitong uri ng intervention ay bihira kahit sa Ways of Survival. Ina-activate niya ang profile ng kanyang character para tignan ang kanyang sumusuporta sa konstelasyon. Gayunpaman, hindi mababrowse ang kanyang profile gamit ang isang profile ng character at wala siyang nakarehistrong profile ng character. Nagulat siya kung bakit hindi niya mabrowse ang profile niya gamit ang kanyang husay at iniisip niya kung mayroon itong espesyal na konstelasyon na sumusuporta sa kanya o kung mayroon siyang mental barrier skill. Bigla siyang tinawag ni Sang-a at hiniling na tignan ng kanyang likod dahil sinusubukan siyang salakayin ng zombie. Naiwasan niya ito at bumagsak pabalik sa lupa. Sa tingin niya ay hindi ito ang oras para mawala sa pag-iisip. Lumilitaw doon ng isang mutant species na nahawaan ng Dark Eater. Ang 9th grade humanoid na demonic people ay lumitaw. Sa sandaling normal na tao, ang mga humanoid na demonyo ay hindi naiiba sa mga zombie. Ngunit maaari silang maging lubhang mapanganib kung ang kanilang host ay isang taong makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, lumilitaw ang mutant na si Kim Na-moon at iniisip ni Dokja kung siya lang ba iyon. Ina-activate niya ang kanyang mga personal na kakayahan at ang pananaw ng mambabasa na alam ang lahat ay nag-activate doon. Ipinahayag na ang karakter na ito ay hindi nagtataglay ng kamalayan kaya sinimulan niya ang kanyang maalam na pananaw sa mambabasa.
Pakiramdam niya ay hindi ito gagana at ang magagawa lang nila ngayon ay tumawid sa tulay ng may pares na bilang kahit papaano. Pero tatlo na lang sila ngayon, si Dokja, Sana at Mr. Han. Ang isa sa kanila ay kailangang manatili sa likod at mamatay dahil mayroong isang patakaran na isang pares na bilang ng mga tao ay maaari lang na tumawid sa tulay. Hiniling niya kay Sanga na maghanda at tumakbo, ngunit laking gulat niya nang makitang buhat siya ni Mr. Han at tatawid na sa tulay. Sinubukan ni Sanga na palayain ang sarili, ngunit kinaladkad siya ni Mr. Han at tumakbo sa tulay. Laking gulat ni Dokja na iniwan siya ng mga ito. Nakatanggap siya ng abiso na ang demonyong hukom ng apoy ay naantig sa kanyang pagiging hindi makasaili at binigyan siya ng 100 barya. Sinusubukan niyang makita ang profile ng character ni Sanga, ngunit hindi pa rin ito maabot. Sa tingin niya, ang stigma, one-legged swift horse, ay kabilang sa constellation na lame trickster. Ang konstelasyong na iyon ay hindi pinagkalooban ang pagkakatawang tao nito ng mental barrier stigma. Ang stigma ay isang pambihirang kapangyarihan na ibinigay ng kanilang konstelasyon sa kanilang mga pagkakatawang tao. Kaya walang paraan kung paano magkakaroon ng ganitong uri ng kakayahan si Mr. Han. Ang dahilan kung bakit hindi gumana ang kanyang kakayahan kay Sanga at Mr. Han ay dahil sila ang mga karakter na hindi lumabas sa Ways of Survival. Samantala, umuunggol si Kim at sinubukan niyang muling atakihin siya. Sa pagkakataong ito, marami pang zombies ang pumapaligid sa kanya mula sa lahat ng panig. Sa palagay niya ay hindi niya kayang tumawid sa tulay ng mag-isa, ngunit maaari siyang tumawid sa tulay kung siya ay mangdadalang demonyo at tatawid kasama nito. Ngunit hindi ito uubra. 2 minuto na lang ang natitira bago matapos ang senaryo. Habang pinagmamasdan siya ni Dokkaebi, nagtatanong kung may konstelasyon na gustong pagpalain ang kawawang pagkakatawang taong ito, ngunit walang sino man. Habang nakikipaglaban si Dokja sa mga zombie at sinusubukan silang itulak palayo, ang iba ay nakarating ng ligtas sa kabilang panig, at sa tingin ni Dokja ay hindi na kaya ng kanyang katawan ang higit dito. Kaya't lumapit siya sa tubig para iwasan sila. Lahat sila ay nagkukumpulan at sinundan siya, at iniisip niya na maaari na siyang mamatay sa pagkakataong ito. Sa tingin niya ay hindi magiging ganito kahirap kung mayroon lang siyang isang combat skill. Ina-activate niya ang kanyang personal skill bookmark at nagulat din siya kung anong klaseng skill ito. Maraming attribute window ang nagpapakita ng pagloload ng mga listahan ng mga bookmarks na maaaring i-activate. Ang isang listahan ng mga bookmark na character ay lilitaw doon, at iniisip ni Dokja na nabasa niya sa higit 3,000 episodes ng Ways of Survival, ngunit hindi niya pa nababasa tungkol sa skill na ito. Gayunpaman, naunawaan niya kung paano ito gumagana at na-activate ang bookmark number 1. Naalala niya ang sinabi ni Kim kanina na ang bagong mundo ay nangangailangan ng bagong patakaran. Nagsisimula ang kanyang unang bookmark, ngunit ang oras ay pinaikli dahil sa mababang level ng kakayahan ng bookmark at mayroon lang siyang 1 minuto. Mababa ang kanyang pag-unawa sa character, kaya bahagyang na-activate ang kakayahan ng character at ina-activate niya ang blackening level 1 at inatake siya Kim gamit ang kanyang dagger. Inatake niya ito sa isang pag-atake at muling namatay si Kim. Nadagdagan ang kanyang pag-unawa kay Kim at na-deactivate niya ang bookmark number 1. Sinusuri niya ang pagtatakas sa sub-senaryo at ang level ng kahirapan ay may natitira pang 10 minutes at 5 seconds. Napatay niya ang isa sa kanila at tila pagod na siya. Biglang naglalakad sa likod ng mga zombie. Lumapit kay Dokja at tinanong siya kung sino siya. Iniisip niya kung dapat siyang makipaglaban sa taong ito, ngunit wala siyang paninindigan kontra sa kanya. Dito na lang natin tatapusin sa last panel na ito, sino kaya ang lalaking nagsasalita sa likod ng mga zombie? Comment down below kung sino yon. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos.
Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!